Alright, good day po sa inyo lahat. Meron lang po akong ikukuwento sa inyo dito sa kuwento po siya nagmumula sa Bible. Bale sinabi po siya ni Jesus nung, 'di ko alam kung nasaan sila, pero basta't itong kuwentong ito is hindi ko makakalimutan, isa siya sa lagi kong naalala, naiisip. So kung may Bible po kayo pakibukas na po sa Matthew 21 verse 28 to 31. Sabi dito, datapwat, ano sa akala ninyo? Isang taong may dalawang anak at lumapit siya sa una at sinabi, "Anak, pumaroon at gumawa ka ngayon sa ubasan." Sa 29, at sinagot niya at sinabi, "Ayaw ko." Datapwat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. Sa 30, siya'y lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi at sumagot siya at sinabi, "Ginoo, ako'y paroroon at hindi naman naparoon." Sa 21, alinbaga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila. Ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang mga maniningil ng buwis at ang patutot ay nangauna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos." So, 'di ba? Kung iisipin po natin yung kwento, napaka parang napakasimple niya lang. Pero kung bubulay-bulayin po natin yung salita, ito po ay salita ng Panginoon, kwento ng Panginoon, na isa sa, kung sa Bisaya po, isang bingay. Di ko maalala yung exact word sa Tagalog. Pero kung hahanap po natin, sobrang napaka niya. Dahil may dalawang tao na inutusan na yung isa is tumanggi. Pero pagdating sa huli nagsisi siya. Tapos yung isa naman, yung pumayag siya pero hindi niya ginawa. So bali itong dalawang ito ay sumasalamin sa isang tao na mananampalataya. Dating mananampalataya na tapos yung isa is parang kumbaga is hindi niya, para sa akin kilala niya ang Panginoon pero hindi siya mananampalataya talaga tulad ng isang taong inborn na Christian na yung family niya. Doon siya sumasalamin. So bali po, kung aanuhan po natin, so yung isa is talagang, sabi pa nga dito sa 31 alinbaga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila. Ang una, sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nangauuna sa inyo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos." So, 'di ba? So, ganun po nakakakaba yung isang tao na mananampalataya na inborn. So, personally sa akin is gawa ng yung mga magulang ko dito po kasi is ano na sila, inborn Christian na sila. Pinanganak ako na pinanganak ako na Christian yung mga magulang ko. Tapos, yung mga magulang ko naman hindi. Pero ako lang yung pinanganak na, pati yung mga kapatid ko. Dahil nag-asawa sila na yung alam ko, father ko is hindi pa siya mananampalataya nung mag-asawa sila ni mama pero tinawag ng Panginoon. So, ayun po. So, babalik po tayo dun sa topic. So, ayun po. So, kung anuhin po natin may is babasahin po natin, talagang meron siyang dalawang. So, sa atin pong mananampalataya, ano po natin sa ating buhay. Dahil maraming plano ang Panginoon sa buhay natin na marahil hindi natin alam. Pero dahil hindi natin alam kung anong kalooban ng Panginoon, kaya kahit mananampalataya ka na, kahit kilala mo ng Panginoon, minsan hindi natin nalalaman na yung sarili natin is nagagaya dun sa pangalawang anak na pumayag pero hindi naman sinunod yung kalooban ng Panginoon. So marahil hindi natin nalalaman na yung sarili natin is gano'n na po pala. So kaya patuloy tayong magsik ng kalooban ng Panginoon. So meron akong dalawang points dito na gawa dito sa number 1 is analyze. So analyze po natin na yung word na, dahil
marami kasing boses sa mundong ito. Maraming boses na nakapaligid natin at hindi natin doon alam kung alin yung nasa Panginoon at hindi. So kaya maging mapagmatyag po tayo, maging sensitive sa salita ng Panginoon. So patuloy tayong mag-pray kung Lord, ito ba ay kalooban mo o hindi. Dahil mahirap kasi pag napalayo sa kalooban ng Panginoon. Na yun na yung utos ng Panginoon, yun na yung galing sa Lord, pero hindi pa natin alam. So ganun po kahirap, ganun katindi dahil sobrang ingay ng mundo. Sobrang daming ginagawa ang kaaway para tayo maligaw. Kaya i-analyze natin. Ako yung word na to, lalo na pag nalaman natin na yung word na to is galing sa Lord. So i-analyze po natin kung sino yung nag-utos na yung kung ano ba ang ginawa sa buhay natin. Diba? Kung iisipin natin Diyos, siya na makapangyarihan sa lahat. Pero madalas masakit mang isipin, masakit man tanggapin, pero marami ang tumatanggi sa salita ng Panginoon. Ayaw sabihin yung salita ng Panginoon. Ito po, for the first time, gumawa po ako ng content na ganito. Hindi po para sa views. Wala akong pakialam kung may manonood, hindi. Dahil para sa akin, mas okay lang yung walang manood ba. Kasi, yun, ako lang na salita ng Panginoon, pero yung kapangyarihan ng Panginoon ang bahala ng kumilos. Hindi ko alam kung hihipuin ka ng Panginoon na isa ka sa nakikinig ng salita ng Panginoon na ito na binigay sa akin dahil kanina nagbabasa ako dito sa word na to, talagang tumutulo ang luha ko nang hindi ko maintindihan na sobrang hirap ipaliwanag. Pero hindi ko alam kung may makikinig o may manunood po sa views sa content kong ito. So ito para sa akin is masabi ko lang, wala akong pakialam kung may manonood o hindi. Dahil yun yung ng Panginoon, nasabi ko ang word na ito. Dahil sobrang bigat niya eh. Diyos siya na makapangyarihan sa lahat. Diyos siya na lumikha sa atin. Siya ang nagbigay ng buhay, hiningahan niya ang ilog para tayo magkaroon ng buhay ng hininga. Yung hininga natin na hindi atin to, galing lang sa Panginoon. Kaya ako anong karapatan ko para tumanggi sa salita dito? Di ba po? Ito yung utos ng Panginoon sa akin eh. Kaya siguro nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil gumawa siya ng mga gantong platform para maipahayag yung salita ng Panginoon. Dahil isipin mo, Diyos siya na makapangyarihan sa lahat. Nilikha niya tayo, binigyan ng buhay. Yung mundong ito, nilikha niya sa sobrang dali. Na kung iisipin natin, parang sobrang hirap. Dahil sobrang laki niya, sobrang daming maliliit na particles. Sobrang daming maliliit na nabubuhay sa sanlibutan ito. Isipin mo, kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano siya katalino, kung gaano yung kaya niyang gawin. Tapos, kung halimbawa, doon sa pinagkakautangan natin nga lang isa pinaghihiraman natin, isang beses lang na makahiram tayo ng malaki-laking halaga. Isang utos lang, di ba? Parang hindi natin matanggihan. Pero yung Panginoon na makapangyarihan sa lahat, sabi niya lang na sumunod ka sa akin, pero hindi natin nagagawa. Hindi man lang natin inisip na sa akin personally, hindi to para sa inyo kundi sa akin to eh. Word to ng Lord sa akin. Pero kung tinawag ng Panginoon para manood ka sa video ito, well, congrats. Sobrang congrats dahil isa ka sa ng Panginoon na makinig sa salitang ito. Dahil grabe yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. So yun nga, i-analyze po natin kung gaano katakila, gaano ka makapangyarihan ng Panginoon para tanggihan natin. Sino ba tayo para tanggihan siya? Sino ba tayo? Diba, nilikha lang naman tayo eh. Mula sa labok, nilikha ng Panginoon, hinubog na tao. Na isa sa masterpiece ng Panginoon. Tayo ang masterpiece ng Panginoon. So ganoon po tayo special sa Kanya dahil lahat ng meron sa atin, di ba, pinanganak tayo sa mundong ito nang walang-wala. Kakawag-kawag na wala man lang paggawa, kung hindi bibihisan, kung hindi bubuhatin ng ating mga magulang. Wala tayong kayang gawin ng bata tayo. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan. Binigyan tayo ng magulang na mag-aaruga sa atin. So hindi man lahat pinalad na magkaroon ng magulang na mapag-aruga.
Pero may mga ginamit pa rin ng Panginoon para tayo dumating sa gantong edad, dumating sa gantong punto. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon, yung mga ginagamit ng Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nawa, ang lahat ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Kung may tanong man, maaari kang mag-comment dahil magme-message po ako, sasagot po ako. Hindi ko kayo pababayaan. Gagawin ko ang best ko para maipaliwanag sa inyo na dapat natin puruhin ang Panginoon. Dahil siya ang lumikha sa mundong ito. Tapos kasunod po is repent. So mag-repent po tayo. Dahil babasahin ko po dito sa Revelation 2 verse 5. So, ayun. Paantay-antay lang po dahil medyo mabagal po yung Revelation 2 verse 5. So, sabi dito, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. So, di ba? Sabi dito kung kahit alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. So, Revelation 2 verse 5 po ito. Kung hindi man maliwanag yung pagkakasabi ko kanina, inulit ko po ulit, Revelation 2 verse 5. Kahit alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. Kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kaniyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. So, di ba parang judgment na yun eh. Judgment na yun. Sabi dito, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. So, ito po is sulat para sa ano eh, sa sa Efeso. Sabi dito sa Revelation 2 verse 1, sabi dito sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin. So ayun po, sa Efeso nga po. So sabi dito, alalahanin mo kung saan ka nahulog. So alalahanin po natin yung mga bagay na kahinaan natin. Kung saan tayo bumabagsak. Sabi dito, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. So kung papaano natin, dahil marahil hindi ko lang alam kung nakaka-experience kayo ng unang beses na kung saan naramdaman kung gaano kasarap yung presensya ng Panginoon, yung excitement mo na pumunta sa church, magpupuri sa Panginoon, ibigay yung sarili. Dahil bilang isang nilikha, karapat-dapat lang talaga na dapat natin ibigay yung ating sarili sa Panginoon. Dahil nilikha lang tayo, binigyan tayo ng buhay. At yung pangako ng Panginoon na buhay na lang hanggang yun yung inaano natin eh, na eternal life. Kumbaga, yung buhay natin dito sa mundong ito is katuldok lang, kumbaga sa eternal life. Yung 100 years ng pananatili sa mundong ito is katuldok lang sa eternal life. So, ganun po. Kumbaga, parang yung buhay natin dito is dumadaan lang tayo dito eh. Manlalakbay lang tayo dito sa mundong ito. Ang pinakang bahay talaga natin is langit. Nilikha ng Panginoon ang tao, hindi para sa impyerno. Nilikha ng Panginoon ang impyerno para sa mga rebelding anghel na kung saan is nagrebelde sa Kanya. Doon nilikha ng Panginoon ang impyerno. Ang impyerno is hindi para sa mga taong hindi, yung impyerno kasi hindi sa mga taong yung hindi ginawa ng Panginoon ang impyerno para sa mga taong tumalikod. Hindi ginawa ng Panginoon yung impyerno para sa mga kampo ng kaaway, sa mga nagrebelde. Pero dahil sa katigasan ng ulo, ginagawa yung mga gusto nila na hindi nila alam na yung patutunguhan is dun sa impyerno. So kaya maraming tao ang napapasama doon. Kaya ginagawa ng kaaway lahat ng kanyang gawin. Sa kanyang kayang gawin, yung lahat ng the best niya, ginagawa niya ang the best niya para may makasama siya doon. Kaya para sa lahat, so patuloy po tayong magtiwala at magpuri sa Panginoon. So dito naman po sa Acts 26 verse 20. 26 verse 20. Acts sa gawa 26
26 verse 20. So sabi po dito, kundi nangaral akong una-una sa mga taga Damasco at sa Jerusalem din naman at sa buong lupain ng Judea at gayon din sa mga Hintil na sila'y magsisi at magbalik loob sa Diyos na magsisigawa ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. So ayun po, sabi po dito, kundi nangaral akong una-una sa mga taga Damasco at sa Jerusalem din naman at sa buong lupain sa Judea at sa gayon din naman sa Hintil. Ayun po. So, sabi dito is magsigawa ng mga gawaing karapat-dapat sa pagsisisi. So, kumbaga is yung repent is hindi lang siya basta pagsisisi, kundi pagtalikod sa gawa mong hindi maganda. Pagtalikod sa mga nakaugalian na hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Dahil maraming bagay na nagsisisi ka lang, pero pagkatapos ng araw na yun kung saan ka humingi ng tawad sa Panginoon,